Simula ang eksena at matapos hilahin ng matagal ang kabaong ni Sensi, tinanong ng pusang babae si Annette kung maaari silang magpahinga muna dahil pagod na siya at nakapaglakbay na rin sila ng malayo, kaya iniisip ni Annette na okay lang magpahinga muna. At nang huminto sila, binuksan ni Sensi ang kabaong at tinanong kung oras na ba para kumain, at inalok siya ng tinapay ni Annette pero sinabi ni Sensi na kumakain lang siya ng pinakuloang tokwa kaya kung wala si Annette nito, matutulog na lang siya muli. Matapos ang pahinga, tinanong ng pusang babae kung gaano pa katagal bago sila makarating sa kanyang bahay. At dahil si Annette ang may hawak ng mapa, sinabi niya na mukhang aabutin pa ng ilang araw bago sila makarating sa kanyang bayan. Bago yon, hiniling ni Annette na huminto muna sila sa isang puting templo, at wala namang problema ang pusang babae doon. Pero tinanong niya kung bakit kailangang pumunta doon ni Annette na nagtulak kay Annette na ipaliwanag ang proseso ng isekai. Karaniwan, dumarating ang mga taga-ibang mundo sa mundong ito sa pamamagitan ng isa sa 4 na templo at pupunta para labanan ang Dark Lord mula roon. Pero dahil ang layunin ni Sensi ay hanapin si Saksha, sa halip na talunin ang Dark Lord, gusto ni Annette na pumunta sa mga templo para maghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Saksha. Kung mala sila, maaaring kailanganin nilang maglakbay sa buong mundo, pero handa si Annette na iwan ang lahat para kay Sensi. At sa totoo lang, ayaw niyang labanan ni Sensi ang Dark Lord, kahit na trabaho niya ang kumbinsihin ang mga taga-ibang mundo na gawin iyon. Ayaw lang niyang malagay sa panganib si Sensi. Tinanong ng babaeng pusa kung ibig sabihin nito ay mahal na ba ni Annette si Sensi. Tinanggihan ni Annette ang anumang malisyosong intensyon, kahit na halata na ito. Sinubukan niyang ipaliwanag na binigyan siya ni Sensi ng bagong pag-asa noong nagsisimula na siyang mawalan ng gana sa kanyang trabaho. Kaya gusto niyang suklian ito at tulungan siyang hanapin ang taong hinahanap niya. Subalit, tinanong ng pusang babae kung ibig sabihin nito ay okay lang ba kay Annette kung malaman niyang ang hinahanap ni Sensi ay isang kasintahan. Subalit, kahit masakit isipin na may kasintahan si Sensi, gusto pa rin niyang malaman kung totoo ito. At tinanong ng babaeng pusa kung papayagan ba si Annette na pumasok sa puting templo dahil parang iniwan niya ang kanyang trabaho para sa paglalakbay na ito. Iniisip ni Annette na hindi ito magiging problema dahil mabuting kaibigan niya ang namamahala sa templo at hindi naman talaga niya iniwan ang kanyang trabaho dahil pinadala niya ang kanyang alagang hayop para magdala ng kanyang opisyal na resignation letter. At nagkataon, bumalik ang kanyang alagang hayop at kasalukuyang ninangasab ang ulo ni Sensi. At matapos pagalingin si Sensi, nagreklamo si Annette na laging nagdudulot ng problema ang kanyang alaga. Napagtanto niyang maaaring masamang ideya ang magtiwala dito na magdala ng resignation letter. At kinumpirma ang kanyang hinala ng iluwa nito ang resignation letter, kaya ngayon mukhang iniwan na nga niya ang kanyang trabaho ng walang paalam, at sinisi niya ang alaga niya para dito. Nakangiti si Sensi sa pagkabigo ng alaga dahil siya mismo ay isang kabiguan, kaya pinangalanan niya itong Melos at agad itong nagustuhan si Sensi. Pero ayaw ni Sensi ng alaga, kaya bumalik na lang siya sa kabaong. Samantala, natataranta si Annette sa pag-iwan ng kanyang trabaho ng walang paalam, kaya hindi tatanggapin ng templo ang kanyang unemployment claim. Pagkatapos, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Melos, at bago pa magtagal, tumakbo ito palayo, hanggang sa bumaba ang isang dragon mula sa bundok. At napagtanto nila kung ano ang sinusubukan ipahiwatig ni Melos. Ang dragon ang pinakamalakas na halimaw sa mundo, kaya hindi alam ni Annette kung ano ang gagawin. Pero bago umatake ang dragon, may lumitaw na babae sa likod ni Annette at ng babaeng pusa at sinabi niyang tumigil na sa pag-atake sa mga tao at lumapit ang babae sa dragon at sinimulang haplusin ito. Litong-lito si Annette at ang babaeng pusa dahil hindi pa nila narinig ang taong nagtagumpay na paamuhin ang isang dragon, kaya tinanong nila kung sino ang babae. Pero sinabi lang ng babae na maraming halimaw sa lugar, kaya dapat silang umalis bago sila masaktan. At sa katunayan nga daw ay mukhang patay na ang isa sa kanilang mga kasama. Nagpaliwanag si Annette na buhay pa si Sensi, at taga-ibang mundo, at kakaibang tao lang siya na gustong matulog sa kabaong. At nang marinig ng babae na isang taga-ibang mundo si Sensi, biglang nagbago ang kanyang asal, tinanggal ang kanyang kapa, at ipinakita na siya ay isang dragon girl, at sinabi niyang papatayin niya lahat ng taga-ibang mundo. At malakas ang enerhiya na nagmumula sa kanya. Habang nagpapakawala siya ng isang pag-atake, na agad na hadlangan ni Annette gamit ang kanyang kalasag, pero hindi sapat ang kalasag at malaki pa rin ang pinsala. Nakahandusay sila sa lupa, at napagtanto nilang mas malakas ang Dragon Girl kaysa sa kanila, pero handa pa rin silang protektahan si Sensei sa lahat ng paraan, kaya bumangon silang muli para lumaban. Pero nawalan na ng pasensya ang Dragon Girl, kaya ginamit niya ang kanyang lakas para pilitin silang maparalisa. At habang hindi sila makagalaw, tumayo ang babae sa kanila, nagbibigay ng malinaw na view ng marka sa kanyang lig, na kinilala nila Nanette,
na tanda ng Dark Lord. Handa nang tapusin ng Dark Lord sina Annette at ang babaeng pusa. Pero bago niya gawin ito, bumangon si Sensi at sinabi niyang wala namang dahilan para maging marahas siya sa iba. Sinabi ng babae na ang problema niya ay sa mga taga-ibang mundo, kaya siya ang dapat na atakihin nito. Sinabi ni Sensi na pwede niyang gawin ang gusto niya sa kanya, kaya't pinayagan ng Dark Lord na palayain ang iba. At sa susunod na sandali, inatake na nga nito ang dibdib ni Sensi. At habang bumabagsak si Sensi sa lupa, ipinahayag ng Dark Lord ang kanyang pangalan na Wald Dahlia at sinabihan si Sensi na magpahinga sa kapayapaan. Pero habang papalayo si Waldia, bumangon si Sensi muli at nagsimulang tumawa na nagpagulat kay Waldia. Alam ni Sensi na may galit si Waldia sa kanyang puso, kaya't sinabi niyang gusto niyang marinig ang kanyang kwento, pero hindi madaling ma-fall si Waldia sa kanyang charm, kaya't tinawag niya ang dragon para ilayo siya. At matapos siyang umalis, bumagsak na rin muli si Sensi dahil sa butas sa kanyang dibdib, pero naroon pa rin si Melos, kaya't kumilos ito para dalhin silang lahat sa templo. At nang makita ang kondisyon ni Annette, agad tumakbo si Aisha para tingnan ito. Pero hiningi ni Annette na unahin muna si Sensi dahil mas malala ang kondisyon nito. At agad tumawag siya ng lahat ng healing potion at pari para tulungan si Sensi na magpagaling. Kinabukasan, bumalik na sa kalusugan si Sensi, pero hindi niya ito gusto, kaya't bumili siya ng bote ng lason para inumin. At habang ginagawa ito, pinasalamatan ni Annette si Aisha sa lahat ng tulong nito. At nagpasya si Annette na tanungin kung may nakita ba si Aisha na taga-ibang mundo na nagngangalang Sakshan, pero wala siyang narinig tungkol dito, kaya't inisip ni Aisha na marahil ay tinawag siya sa ibang templo. Mas mahalaga, tinanong ni Aisha kung bakit naglalakbay kasama ng taga-ibang mundo si Annette bigla. Nashock siya nang malaman na iniwan ni Annette ang kanyang pwesto, pero na-relieve rin siya dahil alam niyang sobrang bait ni Annette para sa ganitong klaseng trabaho. Pero hindi niya sinusuportahan ang desisyon ni Annette na maglakbay kasama ang taga-ibang mundo, dahil alam niya mula sa karanasan na halos lahat sila ay masama. Binigyan sila ng divine gifts para talunin ang Dark Lord, pero ginagamit nila ito para sa mga bagay na walang kabuluhan tulad ng pagsisimula ng isang nabigong karera. Pagkatapos biglang may lumapit kala Annette at Aisha na binigyan ng kapangyarihan na sirain ang ekonomiya ng mundo sa pamamagitan ng mass production ng gold coins. Inalok niya ang mga babae ng kahit ano, kapalit ng kasiyahan, pero itinapon ni Aisha ang mga ginto sa mukha niya at pinaalis siya dahil seryoso silang nag-uusap. At ipinakita nito ang punto ni Aisha na masama ang talaga ang mga taga-ibang mundo. Sinubukan ipaliwanag ni Annette na iba si Sensi, pero hindi naniwala si Aisha dahil mukha siyang destructive person. Binalaan niya si Annette na masisira siya dahil kay Sensi, pero hindi iniisip ni Annette na masama si Sensi, dahil nagbago siya para sa mas mabuti mula nang makilala niya si Sensi. Pero hindi ito kumbinsido nang dumating si Sensi na humihingi ng pera para bumili ng droga, at masayang ibinigay ni Annette ang pera. Gusto malaman ni Aisha kung anong gift ni Sensi, pero nagulat siya nang malaman na wala siyang gift. Kahit walang gift, inilagay niya ang sarili sa panganib para protektahan sina Annette at ang babaeng pusa mula sa Dark Lord. At lalo pang na-shock si Aisha dahil napabalita na 7 araw na ang nakalipas mula nang patayin ng ibang mga taga-ibang mundo ang Dark Lord. Nakita ang trono na puno ng dugo ng dating Dark Lord at ang taga-ibang mundo na pumatay dito. At makikitang mula sa malayo, nanonood si Waldia, na nangangakong ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Annette sa babaeng pusa ang balita na 7 araw na ang nakalipas mula nang patayin ang Dark Lord na napag-alaman niya mula sa simbahan. Magandang balita ito dahil ibig sabihin ay nagkaroon na ng kapayapaan sa Zoberberg. Pero kung totoong ang patay na ang Dark Lord, sino ang nagtangkang patayin si Sensi kamakailan? Hindi alam ni Annette ang sagot sa tanong na yon, at nang naisip ito ng babaeng pusa, napansin niyang 7 araw na rin mula nang dumating si Sensi. Kung patay na ang Dark Lord, bakit pa tinawag si Sensi sa mundong ito? At biglang sinira ni Sensi ang mga papel at bumagsak sa sahig. Tinanong ng babaeng pusa kung ano ang problema. At ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang isulat ang mga nangyari mula nang dumating siya sa mundong ito, pero nahihirapan siyang makahanap ng mga salita. Tinanong ni Annette kung isinulat ba niya ang tungkol sa kanya, pero sinabi ni Sensei na wala siyang isinulat tungkol sa kanya. Sa halip, nakakuha siya ng inspirasyon matapos makilala si Waldia, kaya gusto niyang maranasan muli ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng inspirasyon. Pero ayaw ng babaeng pusa gumawa ng anumang delikado kasama si Sensi, kaya't inanyayahan silang maglakad-lakad sa bayan para mag-relax. Habang naglalakad sa bayan, bumili si Annette ng malaking set ng mabigat na armor para kay Sensi para masiguro ang kanyang kaligtasan.
Hindi naman tutol si Sensi dahil gusto niya ang pakiramdam na masikip katulad ng kabaong niya. At habang abala sina Annette at ang babaeng pusa sa pamimili, sinabi ni Annette kay Sensi na huwag umalis habang wala sila. At pagkaraan ng ilang sandali, habang naglalakad sa bayan, nakita ni Aisha ang ilang bata na nagtitipon sa paligid ng isang suit of armor at nabigla siyang makita si Sensei na nasa loob nito. Hindi pinansin ang tanong kung bakit siya nasa loob ng malaking armor, subalit sinabi ni Aisha na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay kay Sensei. Sinabi niya na mula ngayon ay mananatili si Annette kasama niya subalit naniniwala siyang ang pagsama kay Sensei ay magpapahirap sa kanya. Sinabi ni Sensei na si Annette lang ang makakapagdesisyon kung gusto niyang manatili o hindi sila. Bukod pa rito, paano niya masasabi na magiging malungkot si Annette kasama siya kung wala siyang alam tungkol kay Sensei? Pero ang pagiging taga-ibang mundo ni Sensei ay sapat na patunay para kay Aisha na mas mabuti si Annette na wala siya sa tabi nito. At biglang narinig nila ang isang hindi maganda tunog. At nang tingnan nila ito, nakita niya si Botero na ipinakikilala ang isa pang taga-ibang mundo, si Suzuki, sa mga tao. Sinabi ni Suzuki sa mga tao na matagumpay na nagapi na ang Dark Lord kaya nagbuni ang mga tao sa mga taga-ibang mundo na nagbigay sa kanila ng kalayaan. Pero sinabi ni Suzuki na hindi talaga ito kalayaan, kundi nasa ilalim sila ng bagong pamamahala. Ipinaalam niya na mula ngayon, ang mga taga-ibang mundo ang mamamahala sa mundong ito at si Suzuki ang mangangasiwa sa bayan na ito, kaya't inutusan niya ang lahat na lumuhod sa kanya. At biglang nakita ni Botero si Aisha, at sinabi kay Suzuki na siya ang isa sa mga elves na naghampas sa kanya ng mga ginto sa mukha. Kaya't sinigawan ni Suzuki si Aisha sa pangahas na saktan ang taga-ibang mundo at sinabi niyang hindi na niya papayagan na mangyari ito muli. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.